Hello po. So ayan po, sa terrace po ako ng 10th floor na room dito sa Quest Hotel, Tagaytay. Kagigising lang na din namin at nawalan siya ngayon. Wala kaming makita sa horizon at natatakluban ng fog sa kalayuan. Tug pa nga anak ko at napakalambot ng higaan niya. Sarap tulugan, grabe. Di pa rin namin binubuksan ng ilaw, baka may magising bigla, bata, tumiyak. Puyat pa yan at late na kami nakapag-in dito kagabi. Meron siyang safe box, free coffee na walang ganong lasa. Maliliit lang yung comfort room nila pero shower naman. Nahirapan pa nga kami sa pag-operate at may hot and cold shower sila. Wala nga lang instruction kung paano gamitin, mahirap na talagang hindi sanay sa ganito eh. Sa likod ng pinto nakalagay yung toilet, talagang swak sa spacing lang siya, saktong binagkas siya. Pero okay lang, hindi naman din kami magtatagal din. Nung nahimasmasan na yung anak ko, bihis lang konti tapos nag-elevator na nga kami puntang cafeteria. Sa tabi lang naman siya ng lobby eh. Nice. Tinanong pa namin yung reception para sigurado kung asan ang aming free breakfast. Nagtingin nga muna kami konti bago naghanap ng maupuan. Madami na din tao pero sana madali lang yung order. Habang naghihintay, umikot muna ako dun sa stall nila. Daming bread na mukhang masarap. Maganda nga lang din yung presyo. Naka-free naman kami kaya no need na mag-additional. Baka nga hindi pa naman maubos. Tumingin din kami sa lobby display nila. May pasalubong corner, shades, and mugs malapit sa waiting area. Di din gano'ng nagtagal, dumating na order namin. May kasama nga pala silang pancake kaya mabubusog ka agad kahit wala pa yung course meal mo. Yung una, pinaghalo-halong breakfast meal with pandesal. And yung isa, tapa with rice and sidings naman. Tapos namin kumain, bumalik na nga kami pumuntang room. Pero gusto ko muna malaman kung asan yung swimming pool. Para din ako maghagilap mamaya. Di pa nga ako naniniwala sa sign. Nakalagay exit kaya doon pa rin kami sa kabila dumaan. May trust issue ata ako sa signages. So nung nalaman kong dead end ng mga room yon, bumalik na lang kami sa elevator at nagtanong ulit sa staff nila. So tama nga yung signage at sa crush door yung swimming pool. Kala ko kasi pang emergency lang yun eh. Fairness, maganda yung pool nila, malinis at malamig nga lang. Patay tayo dyan, may life vest din sa area. Problema ko na lang mamaya, baka magtatakbo ang anak ko dito eh, madalas pa naman yung side ng pool at basa. Oh no! Mamaya ko na lang iisipin yun, babalik na muna ako. Sakay muna uli ako ng elevator at pumunta sa 10th floor. May baso kami sa room. Tapos may water dispenser dito sa hallway kaya okay na din ang panginom. Kung may 3-in-1 ka, makakapagtimpla ka ng kape. Nice. Iyakag ko na nga agad ang anak ko mag-swimming at parang 12 noon ata ang check-out namin. Halos kalahating araw lang kami sa room at kahapon nasa wedding kami maghapon. Sinipon nga ako ng sinipon at grabe ang lamig ng tubig. Maya-maya lumubog na din ako at malamig sa taas. Ilang oras lang din kami dyan. Iyakag ko na siyang umakyat at maghahanap naman kami ng tanghalian sa daan. A few moments later. Nag-skyruns nga muna kami, nag-take out na lang kami ng tanghalian at sasakyan kumain. Pagdating nga namin doon, nakita niya yung tower ng zipline kaso hindi naman siya pwede magpala doon. 7 years old and up lang pala eh. Sir, pwede bang bata dito? Ah, oh no. Hindi daw, no. Nagsisimula na siyang mag-iiyak niya at gusto talaga niyang doon. Too close. Inside. Okay, don't... Ayaw na niya sa ibang rides at nag-iiyak na. Sinilay namin yung Bamantagaytay kaso mafag din kaya wala kami makita. Tumahan naman siya kaso umiyak na uli. Nagpabuhat na siya sa mami niya para tumahan kaso ayaw na gumala. Nagyakag na siya pa uwi at wala na sa mood. Babalik na lang kami pag mas malaki na siya siguro. Nung nasa sakin na nga kami, tunulugan na niya agad kami. Doon namin naisip na sinusumpong na pala at wala pang tulog ng tanghalian. Yun na muna. Salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli.